Hello guys. Good evening ulit sa inyo lahat. Ito ulit si Jean at welcome ulit sa Jean Caralde Vlogs. So guys, before we go, gusto ko ulit magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsuporta sa ating vlog. Sa lahat ng like ako nag-share at nag-subscribe sa ating vlog. Thank you so much sa inyo lahat. At kung di pa kayo subscribers guys, subscribe naman kayo dito sa ating vlog, okay? Sa YouTube channel natin. Alright? So, wala na tayo patumpik-tumpik pa guys. Simulan na natin ang pagtalakay sa ating topic ngayon. Ano nakaraan, medyo maganda yung response sa tinapik natin about sa CNC, no? Pero ngayon, pag-usapan natin, medyo ano to, medyo controversial. Medyo um, malalim yung na pagtalakay, no guys? Hindi naman sa malalim na malalim, pero mahalagang pagtalakay ito, no? And this is very important lalo na sa mga nagbabalak na magpagawa ng bahay or magpa-renovate, magpa-lagay ng mga extension, whatever. Okay? So, guys, isa sa mga pinakamalaking desisyon kapag nagpapagawa ka ng bahay, renovation, or kahit simpleng extension lang or simpleng mga gawa lang, is kung gagamit ka ng arawan, no? Or pakyawan na labor. Okay? So, yan yung dalawa sa pinaka-popular na sistema dito sa Pilipinas. It's either arawan or pakyawan. Ano ba yan? Mamaya pag-usapan natin. Pero, syempre, marami nagsasabi na mas mura yung arawan. Sabi naman ng iba, mas mura or mas sulit kapag pakyawan. So, um, well, actually, wala naman talagang perfecto. Okay? So, nothing is perfect. Walang perfectong sistema sa paggawa. So, pareho sila na merong pros and cons. So, ang mahalagang tanong lang ngayon is ano ba yung mas mahalaga o mas bagay sa proyekto mo. So kung may project ka, ano bang mas maganda? Either arawan or pakyawan. Ngayon natin pag-usapan yan guys. So himayin natin yung kanilang mga pros and cons kung ano yung mas maganda ba para sa'yo. Okay? So, una natin pag-usapan is ano ba ang arawan. Okay? So arawan. So sa arawan guys, binabayaran, simply put, as it name says, sa arawan, binabayaran ng oras o araw ng paggawa. So, halimbawa, kung kukuha ka, halimbawa lang to guys ng isang mason, so that would, sabihin na natin na 900 per day, tapos meron siyang helper, 600 per day, ganyan, di ba? So, yun yung arawan. Babayaran mo siya every araw na pinasok niya. So, kung 4 na tao at 10 araw sila magtatrabaho, babayaran mo sila base sa kabuong araw na pinasok nila. Okay? So, sa madaling salita, oras yung binabayaran mo, hindi yung resulta. Okay? So, may mga advantage din yung arawan actually. Maraming advantage yung arawan. So, number one, mas kontrolado mo yung quality ng trabaho. So, ito is sa pinakamalaking dahilan kung bakit marami pa rin yung gusto ng arawan kasi ikaw mismo na nagpapagawa, ikaw bibili ng materyales at araw-araw makikita yung trabaho. Babantayan mo talaga yan. Mas madali mo papansin kung may mali at mas madali mong may correct kung may kailangan i-correct, no? Halimbawa, kung may mapansin ka na hindi pantay yung mga hollow blocks o malipis yung palitada, pwede mong ipaulit agad, okay? Sa pakyawan kasi, minsan hindi mo nakikita yung ganitong detalye hanggang sa matapos na yung project, okay? And we have some examples of that. Mamaya sabihin ko sa inyo, okay? Now, sa arawan din is that madaling baguhin yung plano mo. Halimbawa, magbago yung isip mo, di ba? Normal lang naman yan eh. So, normal lang naman na habang may ginagawa sa bahay, may ano ka, meron kang change of plans. Okay, magbabago yung isip mo. Halimbawa, magdagdag tayo ng outlet, di ba? Magdagdag saksakan. So, ilipat natin yung bintana, hindi feng shui. Lipat natin sa ibang lugar, ganyan. Or lakihan pa natin yung kusina kasi gusto ng misis ko magkaroon ng modular na cabinet. So, kailangan lakihan yung kusina. So, magbabago ka ng plano, di ba? So, sa arawan, mas madali mong ibahin yung plano. Kasi hindi nakatali yung labor mo sa isang fixed na kontrata. Yun. At sa isa pang pros ng arawan or advantage ng arawan is that ikaw ang may control ng materials kasi ikaw talaga yung bibili ng materials, ikaw ang bibili ng bakal, ikaw ang bibili ng semento, ikaw ang bibili ng pintura. Sigurado ka na hindi tinipid, quality yung materials na bibilin mo. Halimbawa, gusto mo ng bakal na talagang solid na bakal, kung meron kang kilalang supplier na nagbibenta ng high quality steel, no? Kung gusto mo yung semento is high quality na cement, o, di ba? Kung gusto mong bumili ng pintura na hindi house show, no, na maayos na pintura,
So sigurado ka dahil ikaw talaga yung bibili at iano mo talaga, i-double check mo talaga yan, syempre. Now, ang arawan guys is meron ding mga cons o yung mga disadvantage, okay? So, next ang unang-unang disadvantage ng arawan is that walang pressure na bilisan yung trabaho. Eto na. So, ito yung pinakakaraniwang reklamo. Kapag arawan ng sistema, bawat araw kasi may bayad. So, meron mga ilang nagtatrabaho na binabagalan nila yung trabaho. Yun yung mga unscrupulous na mga kontra ng mga ng mga trabahador na pinatatagal nila yung trabaho kasi kada dagdag ng araw, ginagdag bayad, di ba? Isipin mo na lang kung meron silang kailangan trabahuhin na na isang halimbawa, lang, gigibahin lang or papalitan lang, kayang tapusin na isang araw, eh gagawin nila yan ng mga ilang araw para syempre padagdagan yung pera, no? So, hindi ibig sabihin na tamad sila, 'di ba? Pero kung pareho lang naman yung kikitain nila matapos agad o hindi, natural na wala silang gaanong insentibo para pabilisin yung trabaho. Same lang naman, 'di ba? So, yung hindi nila minamadali or minsan talagang binabagalan nila, 'di ba? So, yeah. Now, sa pangalawang naman, cons naman or pangalawang disadvantage ng arawan is mas mataas ang posibilidad na lumaki yung labor cost, na hindi mo makontrol yung labor cost. So, halimbawa, plano mo, 2 linggo lang ang nagawa. Pero naging 3 linggo, naging isang buwan. Yung labor mo na budget na 40,000 naging 60,000, 'di ba? So hindi dahil tumaas yung presyo kasi dahil humaba yung oras, 'di ba? Tumagal yung trabaho. Nadagdagan yung araw na binabayaran mo sa mga trabahador, okay? So next one naman is yung kailangan mo silang bantayan o i-supervise. So ito hindi ganong alam ng marami pero kapag arawan, para ka na ring project manager, ikaw mismo. Ikaw ang nagpapagawa, ikaw yung magiging project manager, ikaw magiging parang foreman, okay? So ikaw bibili ng materyales, check ang trabaho, magpapasya kung may problema, at magbibilang ng labor. So kung busy ka sa trabaho, meron ka ibang mga gawain sa buhay mo, hindi ito advantages sa'yo, okay? Okay ito kung alam mo, retired ka na, wala ka nang ginagawa, di ba? So, or talagang, inano mo, nagbakasyon ka ng ilang buwan para lang tutukan yung project mo, eh yun, okay yun, walang problema doon, okay? So, yan yung arawan, guys. Now, let's move on naman sa pakyawan, okay? Manny Pacquiao, okay? So, anyway, ano yung pakyawan? Okay? So, yung pakyawan, guys, yung may napagkasunduan na tayong presyo or may napagkakontrata na kayong presyo bago pa magsimula yung project. Halimbawa, labor para sa buong bahay, 800,000 pesos sa buong project na yan. Okay? So kahit matapos nila ng mas maaga o mas matagal, yan yung bayan. Walang pagbabago sa napagkasundo ang sa trabaho, 800,000 pa rin. Okay? Nothing more, nothing less. Yan talaga yung napagkasunduan nyo sa kontrata. No? Now, ano naman yung mga advantage ng pakyawan? Of course, may advantage din yan. Like yung arawan, may advantage din at disadvantage. So, ang advantage number one is alam mo agad yung labor cost. So, napakalaking advantage yan kasi kung ang budget mo is like 800,000 para sa labor, alam mong yan lang yung kailangan mong ilabas. Hindi ka na magdadagdag at hindi ka rin magbabawas. Okay? Mas madaling magplano ng budget sa iyong pinapagawa. Mas kaunti yung surprise. Okay? Now, number two naman na advantage niyan is mas mabilis kadalasang matapos. Kasi fix na yung bayad, mas mabilis din na gustong matapos ng contractor para makamove on na sila sa next project, di ba? So kapag natapos agad yung proyekto, makalipat na sila sa sunod na project at kikita naman ulit sila. Ito ang dahilan kung bakit marami subdivision projects ang mabilis natatapos kasi pakyawan yung gawa. Okay? Tapos number three, na advantage niyan is hindi mo kailangan bantayan every day kasi meron ka ng contractor, meron ka ng foreman, no? So, kung mapagkakatiwalaan, reputable yung contractor, pwede kang pumasok ng trabaho habang sila na bahala sa gagawa sa bahay mo, no? Hindi mo na kailangan mag-leave para magbantay sa yung ginagawa. Kumbaga, kampante ka sa kanila, sila na yung bahala, bigay ka na ng pera, and they will do all the job for you. Okay? So, yun. Now, ano yung mga disadvantage o yung mga cons ng pakyawan? Number one, posible magtipid ng labor at materyales. Okay, ito yung pinakamalaki, ito yung pinakadelikado sa lahat. So, kasi fix na yung kita, may ibang mga paraan, may mga contractors naghanap ng paraan para bawasan yung gastos. Okay, halimbawa, nililipisan yung palitada, kulang or malilipis yung bakal, kulang yung halo ng semento, or mas maraming
buhang sa semento at minamadali yung pagpapatuyo ng konkreto, no? Hindi lahat ng, linawin ko lang guys ha, hindi lahat ng contractor ganyan ha, hindi lahat, okay, hindi lahat. Marami pa rin naman mga honest at mga hardworking na contractors na pwede nyo pagkatiwalaan, pero nangyayari talaga yan, reality yan. It happens, okay? So, yun. Now, next na disadvantage ng pakyawan is that mahirap magdagdag ng trabaho. So kapag sinabi mo na pwede ba natin dagdagan ng veranda o lagyan pa natin isa pang CR, may additional charge yan. Okay, so hindi yan kasama sa napagkasunduan nyo nung una ng kontrata. So malamang sa alamang may additional charge yan, no? So kasi hindi siya kasama doon sa dating kontrata. Okay? Now, isa pang ano niyan, isa pang disadvantage, kailangan malinaw talaga yung kontrata. Ito yung madalas na naging dahilan kasi ng away kapag wala sa kontrata. Kung baka breach of contract to eh. So, kailangan malinaw, uh, minsan kasi hindi malinaw kung sino yung bibili ng materyales, hindi malinaw kung kasama yung pintura, hindi malinaw kung kasama electrical, at hindi malinaw kung kasama yung paglilinis pagkatapos. Kaya napakalaga ng detalyadong kontrata pagdating sa pakyawan. You have to pag-aralan mo mabuti yung kontrata na gagawin mo, and I think you should ask advice bago mo pirmahan yan o bago mo pa-approve yan doon sa iyong kontraktor. So, okay. So ngayon napag-aralan na natin kung ano yung pakyawan at ano yung arawan, no? Now, ano yung mas maganda, 'di ba? Well, depende yan sa sitwasyon. Kung piliin mo yung arawan na paggawa. So arawan kung maliit lang yung project mo. Okay? Trusted mo yung gagawa, gusto mong ikaw ang may control, marami kang oras para magbantay, at posibleng may mga pagbabago or marami kayo papabago sa design. So, yun. Pag na-meet mo yung mga ganyang sitwasyon, mas maganda ang arawan. Okay? Now, kaya naman kung pakyawan. 'Di ba? So, piliin mo lang yung pakyawan kung papagawa ka ng buong bahay. So, halimbawa, lupa lang talaga and you'll start from scratch, papagawa ka ng sa buong bahay, 'di ba? Maganda dyan pakyawan. Another thing, pag kumpleto na yung plano mo, no? Wala ka nang papadagdag, okay na lahat, pakyawan 'yan. And next pa is kung hindi mo kaya or ayaw mo magbantay every day. So kung ganon, 'di ba? Hindi mo kaya magbantay, may trabaho ka, 'di ba? Okay diyan yung pakyawan. And next one is gusto mo yung mas predictable na budget, yung mas na-control mo yung budget mo, 'di ba? At ito yung pinaka-importante sa lahat. Kailangan yung may contractor ka, yung contractor mo is maganda yung reputasyon. Reputable, maraming project na natapos na maganda yung reviews, 'di ba? Ganyan ang piliin mo kung piliin mo yung pakyawan kung mga ganyan yung sitwasyon, okay? Now, ito yung isa sa pinaka-importante, okay? Pag-usapan natin 'to, okay? So, isa sa mga madalas makalimutan is ang tinatanong yung madalas is ano ba, arawan o pakyawan? Pero dapat ang pinakamalagang tanong is sino ang gagawa? Okay? Kasi kung arawan, kung hindi maayos yung gagawa, sasakit lang ulo mo. Sabi ko nga sa inyo, pag arawan, pinatatagal yung trabaho. Kapag pakyawan naman, minamadali yung trabaho. Okay? So, at kapag minadali ang trabaho, may posibilidad na hindi maganda yung gawa. Okay? At kahit naman sa pakyawan dapat dapat din mahusay at tapat yung kontraktor. Dekalidad. Okay? So, kailangan may chance ka na makakuha ng contractor na hindi maganda. Okay? So, sa madaling salita, mas malaga ang kalidad at integrity ng contractor kaysa sa mismong sistema ng bayaran. Nangyari yan dito sa amin bahay. Sa bahay namin mismo na to. Kasi pinagawa dati itong townhouse na 2 stories lang, pinagawa ito ng mga biyanan ko ng pakyawan. Okay, ng pakyawan. So, alright, sige, pakyawan. And natapos naman nila yung bahay on time. Nakalipat kami dito, pero kasi nung pinagawa itong bahay na ito, wala pa ako dito. And wala pa ako sa buhay nila nung pinagawa ito. And let me tell you, pagdating ko dito, sobrang disappointed ako.
Disappointed ako sa trabaho nung gumawa dito sa bahay na to kasi hindi, alam mo yon, sakit talaga ng ulo kasi pagpasok ko pa nakita ko bakit ganyan yung palitada, bakit paano, hindi diretso, bakit pa-curve yung mga walls. So, seryoso ako guys, pa-curve yung mga walls dito. Nakita niyo yung cabinet na yan, yung patungan ko ng tools na yan. Kailangan ko pa i-cantilever eh. Lagyan ko pa ng makakaw sila niya para lang mag-straight siya. Kasi nga, hindi pantay yung wall. Pa ganun, pabilog. No? Tapos, hindi waterproof. Hindi waterproof yung buo. So, kapag umuulan, nagli-leak doon sa kusina yung pader, nagmo-moist, yung CR hindi ginawa sa first floor, hindi inayos. So, nagbabaha, 'di ba? Yung mismong walls na to, hindi rin waterproof. Ditong third floor na ano ko, nagano to, naglilik din to. Ang daming mali sa bahay na to. So, ang daming errors dito kasi nga kasi naman di ko nang masisi mga biyan ko, wala naman silang ganong alam, 'di ba? So hindi nila alam yung mga construction nuance, 'di ba? And wala pa nga ako dito noon. Basta mapagawa lang nila na maayos and matapos na maayos, mabilis, okay na sa kanila. Pero yung mga nangyari kasi ngayon is yung long term na problem. Yan ang inaano namin ngayon. Yan ang pinaproblema namin ngayon, 'di ba? So ayan, so lesson learned, kapag papagawa kayo ng pakyawan, maghanap kayo ng reputable. Yung talagang tiwala kayo at maayos gumawa. Okay? So conclusion natin guys, hindi laging mas mura ang arawan at hindi rin laging mas mahal ang pakyawan. Yung tamang pagpili ay nakadepende sa laki ng project, oras na kailangan mong ilaan, antas ng tiwala mo sa contractor at kung gaano kahalaga ang control sa bawat detalye ng construction. Kung may oras ka na mag-supervise at gusto mong bantayan yung bawat hakbang, maaaring mas angkop na para na yung arawan talaga kung kaya mong bantayan, di ba? Kung gusto mo na mas maayos sa schedule, malinaw yung budget, at konti lang yung oras sa pamahala sa project, mas praktikal ang pakyawan. So sa huli, ang pinakamalagang puhunan ay hindi lang pera, kundi ang pagpili ng tamang tao na gagawa ng proyekto. Okay, so yun. So yun guys, yun ang pagkakaiba ng arawan at pakyawan. Kayo guys, tanong ko lang sa inyo guys, kung ikaw ang papagawa ka ng bahay ngayon, no, pipiliin mo bang arawan o pakyawan? Bakit, no? So bahagi mo naman 'yan, guys. So kung meron kayong mga gustong kung meron kayong reaction or meron kayong mga violent reactions or mga opinions sa gusto niyo tungkol sa topic na ito, sa comments. Mag-comments kayo, guys. So gusto kong mabasa yung mga comments niyo tungkol dito sa arawan at pakyawan na debate, okay? Pero as of now guys, thank you so much for watching. Sana naliwanagan kayo, sana may natutunan kayo sa mga sa vlog na ito. I'm gonna see you guys again next time. This is Jin from Jin Caralde Vlogs. Adios.